Okay, so sa previous video natin pinasilip sa atin yung set ng The Kingdom. Ngayon dun sa video na 'to papakita namin sa inyo yung, pangmalakasang, costume or wardrobe ng mga cast ng The Kingdom. So dito sa latest post ng MQuest Ventures ay pinasilip dito yung malakasang wardrobe ng mga bida natin sa Kaharian ng Kalayaan. So siyempre Panginoon Vic Soto itong pelikula ito. So, makikita niyo, mapapansin niyo yung kanyang costume is kakaiba na ito, matindi yung kanyang costume dito kasi siya yung lakan dito eh. Siya yung pinakapinuno ng kaharian ng Kalayaan. At mapapansin niyo, meron siyang tattoo. Lahat sila merong tattoo. Pero lang kay Piolo Pascual na wala siyang tattoo kasi siya yung gaganap na ano dito, yung itinatwa. Para sila yung parang maralita, no? So yung dito si Soto ano siya dito si Bossing ano siya dito, siya yung namumuno sa buong kaharian. Kumbaga siya yung presidente, no? Tapos yung pamilya niya, na kasama niya sila Sid Vocero, mapapansin yung wardrobe nila, 'di ba? Sila yung pinaka first family dito. Kasama si Christine Reyes, si Sue Ramirez, tapos yan mapapansin niyo din si Cedric Juan, kasali din na siyempre kilala natin bilang isang sa mga padre, isa sa mga pari sa Gomborsa. Tapos siyempre kasama yung mga MQAA artist natin, kasama si katulad ni Zion Cruz. Tapos yung si Zion Cruz yung gumaganap na Nino sa Himala Nino. And also kapansin-pansin dito yung isa sa mga cast dito is nakita natin noon sa Maria Clara Ibarra, yung Kapitan General na gumanap doon sa Maria Clara Ibarra. So, kasali siya rin dito, no? Ito si Giovanni Baldiseri, si Mr. Giovanni Baldiseri na gumanap na Alperes dito sa Maria Clara Ibarra. Kasali din siya dito sa The Kingdom as supporting cast. So currently dito sa post ni Goldwyn Reviews dito sa mismong website ng goldwynreviews.com, ang The Kingdom ay nasa number 3 spot bilang most anticipated movies ng MMFF. Sunod ng Espantaho at saka may Future You. Pang-apat, nasunod naman sa The Kingdom ang The Breadwinner is at saka yung Isang Himala. Sinundan niya ng Green Bones nasaan pang-anim na pwesto, tapos Hold Me Close, Strange Frequencies, Topak, at saka Uninvited. So patunay lang talaga yan yung The Kingdom ang isa sa mga pinakaabangang pelikula dito sa MMFF kasi nga ito yung siyempre na-miss ng mga tao si Bossing sa MMFF. So tsaka kakaiba to, hindi siya nagko-comedy dito. Talagang heavy drama to at saka historical ang dating. So abangan natin yung The Kingdom. Mag-umpisa na yan, mag-umpisa na sila ng promotion by December. At siyempre hindi mawawala yung promotion nila siyempre sa Itbulaga. So abangan natin yan kung magkakaroon ba ng pamimigay ng libreng ticket dyan sa Itbulaga, no? So abangan natin yan. So tutok lang kayo dito sa YouTube channel ko for more updates regarding sa MFFF tungkol sa The Kingdom at saka sa lahat ng pelikula dito sa MMFF. So, quick update naman tayo tungkol dito sa views ng mga Christmas station IDs ng mga magkakalabang network. So, as of 1 AM ngayong November 20, 2024 ay nangunguna na po sa online views ang lyric video ng Christmas station ID ng TV5 na may 200,000 views laban sa lyric video ng Christmas station ID ng GMA na meron lang almost 5,000 views. Yan po, as of 1 AM po yan. So, marami talaga ang nag-aabang nitong Christmas Station ID ng TV5 kasi bukod sa catchy yung lyrics at madaling sundan at syempre upbeat lagi. Dahil alam naman natin pag sinabing TV5 laging upbeat yan. So, lalo na ngayon nandyan na rin yung TVJ at mga legit dabarkads dyan sa 5. Pati na rin si Kuya Will at saka nandyan pa rin si Coco Martin, si Tanggol ng Batang Quiapo. So, ano pa? 'Di ba? Kompleto na, sangka pa, no? So, wala, finish na talaga. Paano pa kaya dun sa official music video, no? So, sinilip ko ulit yung online views sa YouTube nitong Christmas Station ID ng TV5 as of 1 AM. Nasa 100,000 views na po mahigit ang views nitong Christmas Station ID ng 5 sa YouTube. And
And nasa mahigit 120,000 views naman sa Facebook. So ganyan kabilis ang dumami ang online views, ang views ng Christmas Station ID ng TV5. Abangan pa natin sa mga susunod na araw kung ilan ang aabuting views nitong Christmas Station ID ng TV5 at kung maabutan pa niya yung dami ng views ng Christmas Station ID nitong GMA. Lalo na hindi pa nilalabas ng ABS-CBN yung kanilang sariling Christmas ID. So abangan pa natin yan. Sa December 2 na yan. At balita ko talagang pinagandaan nito ng ABS at lalo na nandyan yung Bini yata kakanta ng Christmas ID nila. So abangan natin 'yan at i-update ko kayo sa mga susunod na video natin. So, hanggang doon lamang po ang ating update. So maraming salamat sa panonood at ingat kayo palagi until the next video.